Kakatanggal lang ni Yumi ng kanyang gloves nang biglang bumukas ang pinto. Doktora, may isa pang critical case. Galing sa accident sa highway. Military personnel, possible internal bleeding, blunt trauma sa ulo. Anang nurse na humahangos. Dinala na ba sa trauma bay? Yes po, Doc. Karating lang. Conscious pero disoriented. Ito po ang chart. Iniabot nito sa kanya ang chart. Binuksan niya yon at binasa pero bigla siyang natigilan. This is impossible. Anya sa nanginginig na boses habang nakatingin sa pangalan ng pasyente. Si Dr. Mayumi Gonzalez ay 30 taong gulang na. Kilala siya sa ospital bilang isang magaling at respetadong trauma surgeon na may karanasan rin sa emergency medicine at sanay na siya sa mga ganitong tagpo. Yung eksena na kagagaling lang niya sa isang pasyente ay may parating na naman. Likas na matalino si Yumi. Bata pa lang ay namumukod-tangi na siya sa academics. Kaya naipabilang siya sa accelerated students at natapos ang high school bilang valedictorian. Dahil sa kanyang talino at determinasyon, nakapasok siya sa kolehiyo sa pre-med program ng maaga. Sa edad na 26, natapos siya at pumasa sa board exam sa unang attempt. Sumunod dito ang internship at residency sa general surgery, kung saan pinili niyang mag-focus sa trauma surgery at emergency medicine. Sa pamamagitan ng likas na talino, tiyaga at karanasan sa loob ng residency, bago pa man siya sumapit sa 30 taon, kilala na siya bilang doktor na bihasa sa pinakamahirap na kaso sa ospital at handang humarap sa kahit na anong sitwasyon sa ER. Galing si Yumi sa pamilya ng mga doktor. Ang kanyang mga magulang ay tubong Quezon Province, pero lumipat sila ng Maynila noong magsimula na silang mag-aral na magkakapatid. Sa syudad na rin niya nakilala si William na 3 taon ang tanda sa kanya. Mukhang major yung tama sa ulo, doktora. Base sa tag, part siya ng special ops. Sabi ng kasama niya, ang pasyente raw ang nag-alis ng mga sugatang sibilyan kaya siya ang pinaka-naapektuhan. Tila walang naririnig si Yumi sa sinasabi ng nurse. Ang ingay na naririnig niya mula sa labas ay parang naglaho. Tila tumigil ang mundo niya sa mga sandaling yon. Bakit sa ganitong paraan pa kami muling magkikita? Anya, isang sigaw na walang tunog. 5 taon na mula nang huli silang magkita ni William. Mula nang umalis ito at iwan siya. Doc Yumi, okay lang po ba kayo? Marahan siyang tumango nang marinig ang boses ng nurse. Yes, I'll take this one. Okay po, trauma bay bed 4 po, Doc. Ngumiti siya sa kausap at iniwan na ito. Habang papunta siya sa trauma bay ay tila kay bigat ng kanyang mga hakbang. Nang buksan niya ang kortina ay nakita niya ang lalaking nakahiga. May oxygen strap na nakasabit dito. Habol nito ang paghinga. May mga tuyong dugo na nagkalat sa mukha nito. William? Halos pabulong niyang wika. Captain William Baltazar. He is 33 years old at kilala din bilang isang magaling na sundalo. And once upon a time, he was her husband. They shared history. Minsan sa buhay ni Yumi ay dinala niya ang apelido nito. Mayumi. Paanas na wika ni Will nang marinig ang boses niya. Am I dreaming? Parang tinaga ang puso niya nang banggitin nito ang kanyang pangalan. Ito lang ang tumatawag sa kanya ng ganoon. Mayumi, wag mo akong iwan. Sabi ni William sa nanghihinang tinig. Parang nilalaban nito ang sakit na nararamdaman. Nandito ako. Safe ka na. Ako ang bahala. Anyang nagpipigil lang ng emosyon ng mga sandaling yon. Pinanatili niya ang pagiging profesional sa kabila ng emosyon. Vitals? Tanong at baling niya sa nurse na nakaantabay. BP dropping 80/50. Pulse ready. GCS 9. He's mumbling pero hindi po maintindihan, Doc. Bahagya siyang lumapit kay William at chinek niya ang mga sugat nito kung gaano kalala. Hindi ka pwedeng bumiti, William. May panginginig sa kanyang boses nang tuluyang malapitan ng lalaki. Possible splenic rupture and intracranial pressure. Prep for stat CT and type cross for transfusion. Start 1 liter LR wide open. Kailangan nating mapanatili ang perfusion sa utak. Ani, doktora? Umungo si William. Isang mahinang tunog ng katawan na lumalaban. Nagdideliryo. Tila nawawala. Bumabalik. Tapos mauupos muli sa sakit. Okay. Push 1 gram tranexamic acid. Let's get him stabilized. We need to revive him. Anya sa kanyang team. Sumunod ang mga ito at inihanda nila si William sa paglipat sa radiology. Hindi inaasahan ni Yumi ang tagpong ito. Alam niyang isang araw ay magkikita sila ng dating asawa, pero hindi sa paraang pasyente niya ito.
Habang inaasikaso at inaayos ng mga kasama niya si William, ay dinala siya ng kanyang isip sa nakaraan. 5 taon na ang nakakalipas, pero pakiramdam niya ay parang kahapon lang ang lahat. 5 years ago. Kagagaling lang ni Yumi sa ospital at hindi maganda ang pakiramdam niya. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Sa mga nakalipas na buwan, tila naging rutina niya na pagkagaling sa internship sa ospital ay diretso siya sa isang silid. Sa silid ng kanyang asawa. Marahan niya yung binuksan. Kadiliman naman ang tumambad sa kanya. Will? Tawag niya sa asawa. Bakit hindi mo buksan ang ilaw? Napakadilim ng silid mo. Walang sumagot. Tila mamunting kaluskus lang. Kumain ka na ba? Dumating ba ang mami mo kanina? Hindi ba't nangako siya noong linggo na dadalhan kanya ng paborito mong kaldereta? Kausap niya dito pero wala pa ring sumagot. Kinapa niya ang switch ng ilaw at binuksan yon. Tumambad sa kanya ang magulong silid ni Will. May mga nagkalat na bote sa sahig. What the hell? Angel ni Will. Paos. Galit. Bakit mo binuksan ang ilaw? Singhal pa nito. Nagulat si Yumi sa pagtaas ng boses nito. Paano tayo mag-uusap ng maayos kung ganyan ka lagi, Will? It's been what? 3 months? Will, nakausap ko si Dr. Caballero. Sabi niya may mga support group na tumutulong sa mga sundalong kagaya mo. Libre lang, walang bayad. Tiningnan siya nito. Hindi na niya makita ang lalaking pinakasalan niya 3 years ago. Mahaba na ang buhok nito, humpak ang pisngi, ang mga mata ay tila walang buhay. Noong nagpakasal sila, 22 pa lamang siya at med student pa lang. At si William naman ay 25 at sundalo na ito. Sobrang nagmamahalan sila noon kaya nagmadali sila sa pagpapakasal na hindi naman tinutulan ng kanilang mga magulang. Subalit unti-unting nagbago ang lahat dahil sa traumang dinaranas ni William. Wala akong sakit, Mayumi. Malamig na wika nito sa kanya. Wala akong sinabing may sakit ka, pero may sugat ka, Will, at pilit mong iniinda ang sugat na yan. Ayaw mong tulungan kita. Nilulubog mo ang sarili mo sa kalungkutan at pag-iisa. Eto na naman tayo. Palagi mong binabalik ang mga bagay na gusto ko nang kalimutan. Gustong kalimutan? Are you even trying to heal? Or are you trying to run and avoid everything? Kasama ba ako sa mga gusto mong kalimutan, Will? Kasi hindi na kita nakakausap. Hindi na ikaw ang kasama ko dito. Masaya naman tayo dati Hindi mo naiintindihan, Mayumi. Anit nung naramdaman niya ang panginginig ng boses. Then tell me. Sabihin mo sa akin para maintindihan ko. Ilang buwan na kitang pilit inuunawa. Alam kong masakit ang mga nangyari. Kaya nga nandito ako, diba? Para maging katuwang mo. Kung alam mo lang na ilang gabi na kitang kinakausap habang tulog ka. At sumisigaw mula sa panaginip. Pero ayaw mo ibahagi sa akin ang sakit at bigat na nararamdaman mo. Nandito ako, Will. Hindi mo ba ako nararamdaman? Asawa mo ako. He buried his face in his hands. A man crumbling in silence. Tila isa itong muog na gumuguho. Alam mo ba kung anong itsura ng bata na sumabog sa harap ko dahil mali ang tinapakan niyang lupa? Alam mo ba ang amoy nun? Nasa ilong ko pa rin, Mayumi. Sa balat ko. Sa dibdib ko. Kahit anong ligo ko, nandito pa rin. Hindi ko siya makalimutan. Hindi mo wala sa isip kong pag-iyak at paghingi niya ng saklolo. Kitang-kita ni Yumi ang panginginig ng buong katawan ni Will. Yun ang trauma na naidulot ng huling misyon nito sa basilan. Maraming sibilyan ang nadamay. Marami sa mga kasama nito ang namatay. Will was the leader of the mission, at ang sarili nito ang sinisisi nito. Nakaligtas nga ito, pero baon naman ito ang trauma sa naging misyong yon. Kinakain ito ng guilt sa araw-araw. Simula nang makabalik si Will sa kanya, naging iba na ito. Hindi na makausap ng maayos. Laging gustong mag-isa. Kahit magulang nito ay ayaw nitong kausapin. Kapag pinilit niya itong pumunta sa doktor ay nagiging dahilan lang yon ng away nila. Nandito ako, Will. Bakit kailangan mong dalhin mag-isang lahat? Hindi mo ako maililigtas, Mayumi. Hindi niya alam na masasaktan siya sa mga salitang yon. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Iyon ang pinakamahirap marinig sa'yo. Kasi buong pagsasama natin, iniisip kong sapat ako. Nakaya kitang hawakan kahit bumabagsak ka. Pero siguro nga, hindi na tayo pareho. Hindi na ikaw ang dating Will. At siguro, hindi na rin ako ang Yumi na kaya mong mahalin at kapitan. Kaya iniisip mo na hindi na kita kayang iligtas. Mahal pa rin kita. Halos pabulong na wika nito sa kanya. Nilapitan niya ito.
Lumuhod siya sa harap nito. Hindi niya kayang makitang nagkakaganoon si Will. Mahal din kita, Will. At oo, napapagod na ako sa araw-araw na ganito. Pero gusto kitang ipaglaban. Hayaan mo kung tulungan kita. Tumingin si Will sa kanya. Pinahid nito ang mga luha niya. Sorry, Mayumi. Siguro tama ka. Hindi na ako ang dating Will na minahal mo. Ayoko makita na nahihirapan ka. Ayokong dalhin ka sa mundo na meron ako. Pinipilit ko maging okay pero gabi-gabi naririnig ko sila. Nagmamakaawa, umiiyak. Hindi ko kaya. Nahihirapan na ako. Pagod na ako. Hindi kita susukuan, Will. Pero iparamdam mo naman sa akin na may pinaglalaban pa ako. I don't think our love can save me. Hindi ikaw ang problema. Ako. Hindi ako okay, nakikita mo? Ayoko maging pabigat sa'yo. Baka kapag pinilit pa natin, mas lalo tayong mapalayo sa isa't isa. I'm setting you free, Mayumi. Pinapalaya na kita. Habang may respeto pa tayo sa isa't isa. Umiling si Yumi. Hindi. Sa tingin mo ba papayag ako na maghihiwalay lang tayo? Nangako tayong isa't isa noong kasal na walang iwanan sa hirap at ginhawa. Hindi nakasagot si Will. Bumuntong hininga lang ito at tila napagod nang makipaglaban pa sa kanya. Nakita niyang umiiyak na ito. Tumalikod ito sa kanya at niyakap ang sarili. Pagod na ako, Mayumi. Naiintindihan niya ang sitwasyon ni William. Mahirap kalabanin ang PTSD o Post-Traumatic Stress Disorder. Karaniwan na itong sakit ng mga sundalo na naisasabak sa laban. Sa mga ganitong panahon, mas kailangan siya ni Will. Kahit na ngayon ay tila estranghero na ito sa harap niya. Umakyat siya sa higaan nito at niyakap ang asawa. Hindi ko alam kung paano magmahal ng tama, Mayumi. Iwan mo na ako. Iligtas mo ang sarili mo. Ayoko makita na mawala ang mga ngiti sa labi mo. Hindi kita pinakasala dahil perpekto ka, Will. Hayaan mo kung manatili at ipaglaban ka. Sana maramdaman mo ang pagmamahal ko. Sana maging dahilan yun para lumaban ka rin. Pero hindi yun ang nangyari. Lumipas pa ulit ang mga sumunod na buwan. Walang pagbabago. Mas lalo lang lumala si Will. Palagi na silang nag-aaway. Tila wala na itong ganang mabuhay. Hindi pa rin ito nakakabalik sa serbisyo dahil sa trauma. You need to help yourself. Ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo, Will. Anya sa asawa, isang hapon na naabutan niya ito sa bahay na lasing at tila nakikipaglaban na naman sa gera dahil sa gulo ng silid nito. Mula nang bumalik ito galing basilan, nagpasya na talaga itong bumukod ng silid sa kanya. Katwiran ay nais mapag-isa. Kung pagod ka na, you can leave, Mayumi. Di ba noon ko pa sinabi sa'yo, iwan mo na ako. Wala ka nang mapapala sa akin. Abnormal na ako. Umiyak si Yumi sa mga sinabi nito. I'm trying everything para mag-work ang kasal na to. Sana naman maramdaman ko rin na ganun ka, Will. Bakit ang tigas ng ulo mo? Ayaw mo rin magpagamot? Kung ayaw mong umalis, fine. Ako ang aalis, Mayumi. Bakit mo ginagawa sa akin to, Will? Punong-puno na rin siya. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Kasi ikaw pa rin ang iniisip ko. Ayaw kong umabot sa oras na magagawa na kitang saktan dahil sa magulong utak ko. Kung iniisip mo ako, dapat nilalabanan mo ang lintik na PTSD na yan. Miss na kita, Will. Pero bakit hindi ka pa rin bumabalik sa akin? Bakit ayaw mo magpagamot? Tumayo ito at may dinampot na duffel bag malapit sa pinto. Nagulat si Yumi nang makitang tila handa na itong umalis. Pupunta ako Mindoro bukas, sa bahay ng pinsan ko. Huwag mo na akong hintayin. Parang gumuho ang mundo ni Yumi nang makita niya itong umalis. Hinabol niya ito at niyakap sa likod. Sa huling pagkakataon, susubukan niyang pigilan at ipaglaban to. Ito ba ang paraan mo para protektahan ako, Will? Ang mawala ka? Oo. Matipid nitong sagot. Napahagulgol si Yumi nang marinig ang sagot nito. Hindi mo kailangan maging buo para mahalin kita. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo ay pira-piraso na, anong laban ko? Wala ka nang dapat ilaban, Mayumi. Palayain mo na rin ang sarili mo. At maraan nitong tinanggal ang kamay niyang nakayakap sa likuran nito. Gusto pa niya itong ipaglaban pero pagod na siya. Ito na mismo ang sumuko. Yun na ang huling araw na nakita niya ang asawa. Wala na siyang nabalitaan pa tungkol dito. Bumalik sa kasalukuyan ang isip ni Yumi nang marinig niya ang tinig ng kanyang assistant nurse. Hindi na rin niya namalayan na nasa loob na pala sila ng operating room. Ipinilig niya ang ulo para makapag-focus sa trabaho. Hindi siya pwedeng maapektuhan ng nakaraan.
Kailangan siya ng pasyente. Kailangan siya ni Will. Vitals holding, BP at 60/40. We're running out of time, doktora. Ang assistant nurse. Scalpel. Anya sa matatag at kontroladong boses. Nasa kaliwa ang problema. Confirm splenic rupture. Clamp. Suction. Kabisado na ni Yumi ang lahat. Sa ilang taon niya sa serbisyo at sa maraming pasyenteng dumaan sa kanya, ay alam na niya ang ginagawa. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng kaba. Alam niyang walang puwang ang pagkakamali ngayon. Kailangan nating bilisan. Risk for hypovolemic shock. Napatingin siya kay William. Wala itong malay. Maputla. Nakatube. Parang hindi ito ang lalaking minsang inilaya niya ng kanyang unang pag-ibig. At ang lalaking nangako sa kanyang mamahalin siya habang buhay. Clamp here. Suction. Okay, spleen out. Check for residual bleeding. May dumaustos na butil ng pawis sa gilid ng kanyang mata, pero hindi niya pinansin. Wala nang active bleed. Irrigate. Prepare for closure. Tahimik ang team. Matatag pa rin si Yumi. Unang nagsalita ang anesthesiologist. Spontaneous breathing improving. Mukhang lumalaban ng pasyente, doktora. Napapikit siya, hindi para magpahinga, kundi para magdasal. Lumaban ka, Will. Lord, please help him. Pagkatapos ng huling tahi, dahan-dahan niyang inatras ang kamay. Nakahinga na siya ng maluwag. Operation successful. Monitor in ICU. Let's keep him stable. Ani sa team. Nang masiguro na niyang okay ang lahat ay dali-dali siyang lumabas ng OR at tinungo ang scrub room. Hinubad niya ang kanyang surgical gown at nanghihinang napaupo sa tabi ng locker. Hindi niya namalayan na umiiyak siya. Nailigtas niya si Will. Kung sana ganoon nang din kadali na nailigtas niya ang kasal nila noon. Pero hindi. Marami siyang tanong na walang sagot mula dito. Hindi niya akalain na muling mabubuksan ang sugat na akala niya ay naghilom na. Simula nang iwan siya nito, nakasanayan na lang niya ang sakit at nagpatuloy sa buhay. Naging ganap siyang doktor ayon sa pangarap niya. Pero pakiramdam niya ay may kulang pa rin sa buhay niya. Kinabukasan sa loob ng ICU ay unti-unting nagkabalay si Will. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay sinalubong siya ng nakakasilaw na liwanag. Halos hindi niya maigalaw ang buong katawan dahil maraming aparato ang nakakabit sa kanya. Sinubukan niya magsalita ngunit ungol lamang ang lumabas sa bibig niya. Nasaan ako? Tanong niya sa kanyang isip nang walang boses na lumabas. Gising na siya. Isang hindi pamilyar na tinig ang kanyang narinig. Lumapit ito sa kanya at chinek siya. Sa hula niya ay isa itong nurse. Nasa ospital ako. Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong niya sa isip. I will inform your family. Saad nito at lumabas. Tubig? Sa wakas ay nakapagsalita na rin siya. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Okay sir, just wait a second. May kinuha itong isang bottled water na may straw. Itinuon nito sa kanyang bibig ang straw at uhaw na uhaw siyang uminom. Pagkatapos ay nagpaalam ang nurse saglit at lumabas. Pagbalik nito ay kasama na nito ang mommy at daddy niya. Thanks God, gising ka na anak. Maluhaluhang wika ng mommy niya. Akala namin ay mapupuruhan ka ulit anak. Anang daddy niya. Nangunot ang noo niya. May hinahanap siyang isang pamilyar na muka. Tila may kulang. Nasaan ang asawa ko? Tila nagtaka ang mga magulang niya. Nagkatinginan ang mga ito. Bakit ho? Ano ang problema? Nasaan po ang asawa ko? Binalikan niya ang kanyang alaala at tinagad ang pumasok sa kanya. Ang kanyang asawa, si Mayumi. Pakiramdam niya ay boses nito ang huli niyang narinig bago mangyari ang aksidente. Anak, magpahinga ka muna. Baka nagdedeliryo ka lang. Anang daddy niya na parang may hindi sinasabi. Gusto ko pong makita si Mayumi, Dad. Hindi naman siya nasangkot sa aksidente, di ba? She's okay, right? Nasang ospital ba tayo? Dito ba siya nag-i-intern? Sunod-sunod niyang tanong. Why does it seem like something is missing? Tila may ilang bahagi sa alaala niya ang malabo. Ang tanging natatandaan niya ay si Mayumi. You have to take a rest, anak. Mayumi is fine. Baka mamaya ay pupunta rin siya dito. Pagsasabihan namin. Sa ngayon ay huwag ka munang masyadong mag-isip. Magpahinga ka muna. Mag-usap na lang tayo ulit mamaya. Hindi man siya sangayon sa daddy niya ay wala siyang choice. Tila hinihila ulit siya ng antok. Tell her I need to see her, Dad. Gusto ko makita si Mayumi mamayang paggising ko. Please tell her to prepare my favorite food. Nagugutom ako. Miss ko na luto niya. Okay, son. Sasabihin ko sa kanya mamaya.
Hindi niya alam pero bakit tila malungkot ang magulang niya. Hindi niya naiintindihan ng mga ito. Bago pa siya makapagtanong ulit ay ginupo na siya ng antok. Samantala, sa opisina ni Yumi kinabukasan ay nakarinig siya ng sunod-sunod na katok. Kakabalik lang niya ulit mula sa isang araw na day off. "Come in," anya at biglang bumukas ang pinto. Nagulat siya nang makilala ang mga pumasok, mga magulang ni William. Agad siyang tumayo at nilapitan ng mga ito. Simula na maghiwalay sila ni William ay ngayon lang niya ulit nakita ang mga to. "Mom, Dad, kamusta po?" "Mabuti naman, iha. Ikaw ang kumusta na? Mas lalo kang gumanda ngayon." Bati sa kanya ng ginang, napangiti siya sa huling sinabi nito. "Mabuti rin ho. Kumusta na po si William? Nagising na po ba siya?" Tumango ang dalawang matanda at nakita niyang tila malungkot ang mga to. Okay na siya. Salamat at ikaw pala nag-opera sa kanya. Alam kong hindi naging maayos ang paghihiwalay ninyo. Anang daddy ni William. "Walang anuman po. Obligasyon ko po bilang isang doktor na iligtas ang kahit na sino." Alam ko, iha, at malaking utang na loob namin sa'yo. Simula pa noon, ikaw na ang palaging nagliligtas sa anak namin. "Ano po bang maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto niyo po ba ng kape? Maupo ho muna kayo." Tumaliman naman ang dalawa at naupo sa mahabang couch. Pansin niya ang pananamlay ng mga ito. Nag-iisang anak lang ng mga ito si William. Tutol ang mga to sa pagsusundalo ng anak. Kilalang mayaman at negosyante ang mga magulang ni William. May malaking palaisdaan ng mga ito sa Pangasinan at maraming franchise ng convenience store sa buong Pampanga. Ayaw na sana naming magpaligoy-ligoy pa sa'yo, iha. Kinausap kami ng isa pang doktor ni William. Dahil daw sa naging aksidente ng anak namin nagkaroon siya ng partial selective amnesia. Saan ng daddy nito at hindi na siya nagulat? "In no time po ay babalik naman ang mga alaala ni William. Wag lang po natin siyang i-pressure." "Oo naman, iha. Pero ang tanging mga alaala na natira sa kanya ay..." Natigilan ng ina ni William. Tila nagdadalawang isip pa ito kung paano sasabihin sa kanya ang mga susunod na pangungusap. "Ayaw ang mga araw na mag-asawa kayo, iha. I'm sorry, Yumi, pero hinahanap ka ni William. Ikaw lang ang palagi niyang bukang bibig simula nang magising siya. Hihingi lang sana kami ng pabor na bisitahin mo siya. Kahit isang beses lang, iha. Gusto ko lang niyang makita." Natigilan siya sa sinabi ng ginang. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib, pero hindi niya pinahalatang naapektuhan siya. "Wala naman pong problema. Hindi naman po magtatagal ang kondisyon niya. Hayaan po ninyo at pupuntahan ko po siya mamaya. I-check ko na rin ang opera niya." "Pero paano kung matagalan, iha? Pwede ba kaming humingi sa'yo ng pabor? Pagbigyan mo na sana si William hanggang sa gumaling siya. Kung gusto mo ibabayaran namin ang serbisyo mo para lang sa kanya. Ayaw namin na nahihirapan ng anak ko. Baka pag nalaman niyang matagal na kayong hiwalay, damdamin niya yun ng husto. Kilala mo siya, masyado niyang dinidibdib ang problema kaya nga kayo naghiwalay noon. Ano pong gusto niyo gawin ko? Magpapanggap na mag-asawa pa rin kami?" "Kahit na panandalian lang sana, iha. Ako nang nagmamakaawa sa'yo, Yumi. Marami ang pinagdaan ng aksidente ng anak ko. Hindi ko na kaya na makita siya ulit katulad nung naghiwalay kayo." Umiyak na ang ina ni William. "Sobrang hirap para sa akin bilang ina na nahihirapan siya. I won't promise anything pero kung may magagawa po akong tulong, hindi ako magdadamot. I'll visit him later and I'll see what I can do." Anya sa mga ito. Naging mabuting biyanan sa kanya ang mga ito at itinuring din siyang tunay na anak. Kaya naman hindi niya kayang tanggihan ang mga ito. "Thank you, iha. Marami kaming pagkukulang sa inyo, lalo na sa'yo. Pero ang bait mo pa rin sa amin." "Para ko na po kayong pangalawang magulang." Nilapitan niya ang dalawa at niyakap. Pagkatapos mag-usap ay nagpaalam na ang mga ito. Naiwan si Yumi sa loob ng opisina niya na hindi maalis sa isip ang sinabi ng mga to. Para matahimik na at makahanap siya ng solusyon sa problema, ay nagdesisyon siyang puntahan si William. Chinek muna niya ang status nito sa information at nakita niyang inilipat na ito mamayang hapon sa regular room mula sa ICU. Hinintay na lang niyang mailipat ito saka siya nagdesisyon na bisitahin ng lalaki. Makalipas lamang ang ilang oras ay pinuntahan niya ito sa private room. Dala niya ang pinabili niyang prutas kanina. Habang nasa harap ng pinto ng silid nito ay ilang beses siyang bumuntong hininga. Pilit niyang ikinakalma ang sarili. Tila nagwawala ang puso niya. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang napalingon agad ang lahat ng naroroon sa kanya. Pero kay William agad siya unang napatingin.
Nakahiga pa rin ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niyang tila nagliwanag ang buong mukha nito. Bakit ngayon ka lang? Tila may himig ng pagtatampo ang tinig nito. Napalunok siya. Nandikip ang kanyang dibdib pero pilit nang ngumiti. Medyo busy lang ako kaya ngayon lang ako nakapunta. Anya at lumapit na dito. Nag-aalaga ka ng ibang tao pero sariling asawa mo pinapabayaan mo. Nakakatampo naman yan. Parang batang wika nito sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Naupo siya sa tabi nito. Sasaglit lang kami sa labas, iha. Babalik din kami agad. Anang magulang ni William. Tila gusto silang bigyan ng pagkakataon na mag-usap ng sarilinan. I don't know what happened, Mayumi. Pero masaya ako na nandito ka na. Ilang araw na kitang hinahanap. Parang hindi mo ako asawa. Dahil hindi na talaga. Anang boses sa isip niya. Alam mo naman ang trabaho ko, walang oras. Wala ka ba talagang maalala? Umiling to. Wala. Napofrustrate na ako. Sumasakit pa ang ulo ko minsan. Huwag mo nang pilitin. Makakasama sa'yo yan. Kita niyang titig na titig ang lalaki sa kanya. Namiss kita. Bakit pakiramdam ko ang tagal nating hindi nagkita? Teka, tapos ka na ba sa internship mo? Hinagod nito ng tingin ang doctor's coat na suot niya. Tila pabigat ng pabigat ang sitwasyon nila. Pero kailangan niya itong intindihin. May kondisyon si William. It must be the accident, Will. Gagaling ka din. At opo, nakalimutan mo diba naganap na akong doktor? Talaga? Bakit hindi ko matandaan na natapos ka na sa internship mo? Nag-celebrate ba tayo noon? Niregaluhan ba kita sa kanong after residency mo? Pangarap mo yun matapos kaya bakit di ko maalala na nag-celebrate tayo? Nagiging ulyanin na ata ako. Dahil hindi mo naman nasaksihan ng lahat ng yun. Mag-isa lang ako noong nag-celebrate. Gusto niyang sabihin pero ngumiti lang siya rito. Can I hold your hands, Mayumi? Nangungulila ako sa'yo at hindi ko alam kung bakit. His voice cracked. Nakita niyang may nangilid na luha sa mga mata nito. Are you crying, Will? Almost. Pakiramdam ko may nagawa akong kasalanan sa'yo. Gusto kitang hawakan at yakapin. And then he cried. Naawa si Mayumi dito. Iniabot niya ang kamay. Sa loob-loob ni Mayumi ay tila pinipiga ang puso niya. Hindi ka naman ganyan. Bakit bigla ay naging emosyonal ka? Bigla ako natakot na baka mawala ka. What is happening to me? Huwag mo muna akong iwan. Naging mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Sari-saring emosyon ang patuloy na gumugulo sa damdamin niya. May sakit si William, Mayumi. Dapat naiintindihan mo siya. Doktor ka. I'm not leaving. Nandito lang ako. Even if I'm like this, do you still love me? Nagulat siya sa naging tanong ni William. Anong klaseng tanong yan, Will? Pinahid niya ang mga luha nito. Temporary lang ang amnesia mo. Gagaling ka. Pero wag mong bibiglain ng lahat. Nakita niyang nagpakawala ito ng hangin sa dibdib. Hindi mo sinagot ng tanong ko, Mayumi. Of course. Mahal pa rin kita. Parang siya mismo ang nabingi sa naging sagot niya. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Treat him like a patient, Yumi. Huwag kang papadala sa emosyon mo. Paalala niya sa kanyang sarili. Lihim nang umiti si William. I love you, Mayumi. Tulad ng ipinangako ko sa'yo noon. Wala akong ibang babaeng mamahalin kundi ikaw lang. Behave ako lagi kapag nasa misyon at nasa trabaho. Doon siya tuluyang gumuho dahil alam niya ang katotohanan. Hindi nito natupad ang pangakong mamahalin siya habang buhay at sasamahan dahil iniwan siya nito. Dalangin niya na bigyan pa sana siya ng lakas sa sitwasyong napasukan niya. Gusto man niyang sabihin dito ang totoong sitwasyon nila ay alam niyang imposible yun. Dahil alam niyang maguguluhan lang ito dahil sa kasalukuyan nitong sitwasyon. Lumipas ang 1 linggo at pwede nang i-discharge si William. Pero ganoon pa din ang sitwasyon nito. Wala pa rin itong maalala. Sa loob ng 1 linggong yon ay pinagbigyan ni Yumi ang magulang ni William. Lagi siyang bumibisita sa lalaki sa private room nito. Kapag kailangan niyang umalis ay palagi na lang siyang nagdadahilan na may mga pasyente siya. Pero may bago siya ngayong problema. Nakikiusap ang magulang ni William na sa dating bahay nila muna siya tumuloy. Magtataka kasi si William, iha, kung sa bahay namin siya tutuloy. Palagi niyong binabanggit ang bahay niyo. Nagsinungaling lang kaming doon ka pa umuuwi. Anang ina ni William. Magkakausap sila sa may hallway malapit sa salid ng dating asawa. Matagal na siyang wala sa dati nilang bahay. May sarili na siyang kondo malapit sa ospital. Hindi naman nila binenta ang bahay nila noon.
Basta na lang nila iniwan. Hindi niya kayang manatili roon mag-isa. Ang alam niya, may caretaker na na-hire si William na magmamaintain ng bahay na yon. Aaminin ko po sa inyo, mahirap po para sa akin ang sitwasyon. Nahihirapan po ako mag-adjust. 5 taon na po kami hiwalay ni William. Hindi po ganoon kadali para sa akin ang magsama kami ulit sa iisang bahay. Nauunawaan ka namin, Yumi. Kung ano man ang desisyon mo, nire-respeto namin. Huwag po kayong mag-alala. Ako pa magpapaliwanag kay William ng sitwasyon namin. Pumasok siya sa silid ng lalaki. Nakasunod lang ang mga magulang nito. Maayos at malinis ng tingnan si William. Nakakaupo na rin ito mag-isa. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Pwede na akong umuwi sa bahay natin. Masiglang bungad sa kanya ng lalaki. Will, hindi ka muna uuwi sa bahay. Hindi kita maaasikaso dahil marami akong ginagawa sa ospital. Sumama ka na muna kay na Mami sa Pangasinan. Sa rest house nyo. Doon ay mabilis kang gagaling. Oo nga naman anak. Nag-usap na kami ni Yumi. Doon ka muna pansamantala sa atin. Hindi pa makapag-leave si Yumi gawa ng nasa bakasyon ng kapalitan niyang doktor. Mabilis na umiling si William. No, I'm fine. Uuwi ako sa bahay natin. Kahit magtrabaho kayo, okay lang sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Mas gusto kong gumaling sa bahay na kasama ka, Mayumi. Pero mahirap, William. Lalo na sa sitwasyon mo ngayon. Hindi kita maaasikaso. Mas mabuti sa Pangasinan at nandoon si na Mami. Napapansin ko na parang lumalayo ka sa akin. Sa loob ng 1 linggo'y binibisita mo lang ako bilang doktor. Pero hindi bilang asawa mo. Ano bang problema, Mayumi? Alam ko okay na tayo pero bakit? Bakit tila umiiwas ka? May nagawa ba akong mali? May kasalanan ba ako sa'yo? Tapos ngayon ayaw mo pang umuwi ako sa bahay natin. What really happened between us? Are we okay? Hindi agad siya nakapagsalita. Napadako ang tingin niya sa mga magulang ni Will. Naglalaban ang isip niya kung sasabihin dito ang totoo o sakyan muna ang sitwasyon nito. Baka pagod lang si Yumi, anak. Intindihin mo ang asawa mo at hindi rin biro ang trabaho niya. Marami siyang pasyenteng umaasa sa kanya. Singit ng daddy nito sa usapan. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Parang may kulang. Parang may mali. Gusto lang kitang makasama, Mayumi. Maramdaman na nandyan ka pa. Kahit busy ka, okay lang sa akin. Basta pagising ko sa umaga, ikaw agad na makikita ko. Hindi mo naman ako kailangan pagsilbihan eh. Kaya ko naman ang sarili ko. Gusto ko lang makasama ka sa bahay natin. Inilihis niya ang tingin. Hindi agad siya nakapagsalita. Naalala ni Yumi ang dating William. Ganitong-ganito ang lalaking pinakasalan niya noon. Takot na mawala siya, pero hindi takot na sabihin sa kanya ang nararamdaman nito. Kahit na mukha na itong corny. Please, Mayumi. Umuwi na lang tayo sa bahay natin. Hindi ako magiging pabigat sa'yo kung yun ang iniisip mo. Okay. Mahina niyang sagot. Uuwi tayo sa bahay. Ako na pang bahala kay William, Mommy, Daddy. Nagliwanag ang mukha ni William at napangiti. Alam ko naman na hindi mo ako matitiis. Pilit nang umiti si Yumi, pero sa loob-loob niya ay tinatanong ang sarili kung bakit pinagbigyan si William. Pwede siyang tumanggi tulad ng nauna niyang plano, pero hindi yun ang naging resulta ng kanilang pag-uusap. Thank you, Iha. Pabulong na wika ng mommy ni Will. Tumango lang siya. Kung ano man ang kahihinat na nito, bahala na. Inisip na lang niyang gagawin niya ito para mabilis na gumaling si Will at nang matapos na ang lahat ng to. Kinahaponan ay naunang umuwi si Will sa bahay nila. Hinatid ito ng magulang nito, samantalang siya naman ay papagabi na ng umuwi. Nang itigil niya ang sasakyan sa harap ng kanilang dating bahay ay sari-saring emosyon ang kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa siyang nakatayo sa harap ng gate. May mga alaalang pilit na bumabalik sa kanyang isip, partikular na noong unang araw na lumipat sila doon. Nangarap sila noon na doon bubuuin ang mga pangarap nilang masayang pamilya. Solong anak si Will kaya nais nito ng maraming anak kapag tapos na siya sa residency niya. Kahit kasal sila, nagawang maghintay noon ni Will na wag muna siyang magbuntis dahil nag-aaral pa siya. Hindi na namalaya ni Yumi na tumulo na ang kanyang mga luha. They had a very good start. Napaka-promising ng kanilang simula. Mahal niya si Will, mahal siya nito. Puno sila ng pangarap pero isang araw, naglaho na lang ang lahat ng yon. At ngayon, nandito na naman siya para magpanggap na okay sila. Pero ang totoo, hanggang ngayon, durog na durog pa rin siya. Pumasok siya sa loob ng bahay at nakita niyang nakaupo na si Will sa sofa. Namula siya nang maalala kung ano ang nangyayari sa sofa na yon noong masaya pa sila.
Paborito na lang doon mag-lovemaking mag-asawa noon. Kumain ka na? Hindi pa ako kumain eh. Hinintay kita. Nakangiting bati nito sa kanya. Busog ako, Will. Kumain ka na at uminom na ng gamot. Malamig niyang wika dito. Hindi ka ba nahihirapan dito? Okay lang naman. Sabayan mo na ako. Gusto kitang kasabay eh. I'm sorry, pagod ako. Gusto ko sanang mapahinga ng maaga. Kumain ka na. Ipaprepare ko lang ang mga gamot mo. Anya at inilapag ang mga gamit niya sa mesa. Bakit parang walang nakatira dito, mahal? Parang lumundag ang puso ni Yumi nang marinig muli ang endearment nilang mahal. Hindi siya umimik. Wala rin ang mga gamit mo dito. Yung ibang gamit natin ay luma na rin. Wala rin tayong mga bagong picture dito sa bahay. Ano bang nangyari? Matagal ba tayong naging busy sa mga trabaho natin? Oo. Sabi na lang niya para tumigil na ito. Sige na, kumain ka na at uminom ng gamot. Pagkatapos may pahinga na tayo, okay? Sorry, mahal. Hindi ko lang maiwasang magtaka. Mukhang pagod ka nga. Sige na, iwan mo na lang yun dyan at kakain ako. Hindi na siya sumagot pero inayos na niya ang kakainin nito at ang mga gamot nitong iinumin. Maiwan na kita. Magbibihis lang ako sa taas. Kapag may kailangan kay tawagin mo lang ako. Tumango ito. Hindi ka ba matutulog sa tabi ko? Doon na tayo matulog sa guest room. Anito, hindi pa kasi ito masyadong makaakyat sa hagdan kaya sa baba mo na matutulog ang lalaki. Will, mas kailangan mong matulog na mag-isa. Mas makakapagpahinga ka ng maayos. Sige na. Tinalikuran na niya ito at umakyat siya sa dating silid nila. Napasandal na lang siya sa pinto pagkapasok niya roon. Hanggat kaya niyang iwasan si Will ay iiwasan niya. Hindi pwedeng mapalapit ang loob niya dito gayong nagpapanggap lang siya. Dahil kapag bumalik ang alaala nito, babalik na rin sila sa dati. Kinabukasan, nagising si Yumi sa isang pamilyar na silid. Pagtingin niya sa wallpaper ng silid ay naalala niyang naroon nga pala siya sa dating bahay nila. Agad siyang bumangon. Naisip niyang magluluto siya ng agahan ni Will. Baka hindi pa ito gising. Pero pagbaba niya ay nagulat siya na may mga nakahain ng pagkain sa mesa. Good morning, mahal. Nakangiting bati nito sa kanya. Nagluto ka na? Hindi mo ako ginising? Hindi naman ako nagluto. Nagpa-deliver lang ako. Nagulat pa yung may-ari ng tapat dyan. Bumalik na daw tayo sa dati nating bahay. Bakit? Matagal ba tayong nawala dito, mahal? Matagal ba ako na destino sa bundok? Medyo. Kapag nasa trabaho ka, hindi ako dito nakatira. May kinuha akong kondo malapit sa ospital para hindi na hassle kapag may trabaho ako. Dahilan niya. Parang hindi naman ito satisfied sa sagot niya pero hindi na nagsalita pa. Kumain na tayo. Alam kong pagod ka sa trabaho kahapon. Sorry ha kung binilit ko pang dito na muna tayo. Dagdag pa ako sa alagain mo. But don't worry, hindi naman ako magiging pabigat. Nauna na itong naupo sa hapag. Sumunod naman si Yumi. Everything feels nostalgic. After 5 years, nagkasabay ulit silang kumain. Okay lang. Tipid niyang sagot saka kumain na. Papasok ka ba ngayon? Magpahinga ka kaya muna. Parang sunod-sunod na araw ka nagtatrabaho. Naisip ko rin pala na gusto ka nang tumigil sa pagsusundalo, mahal. Napatigil siya sa pagkain at napatingin dito. Ha? Bakit? Mas gusto kong magkaroon ng mas maraming oras kasama ka. Gusto ko nang bumuo ng pamilya. I think it's about time na magkaanak na tayo. Di ba usapan natin noon, mag-aanak na tayo kapag tapos ka na sa residency mo? I'm sorry kung nagtagal ako sa trabaho. At kung hindi pa ako na-disgrasya, hindi pa ako uuwi. Parang ang dami ko tuloy na palampas na achievements na maganda kong asawa. Muntik na siyang mabilaukan dahil sa mga sinabi nito. Wala sa oras na napainom siya ng tubig. Hiwalay na tayo, Will. For Pete's sake. Bumalik ka na sa tamang isip mo. Nahihirapan na ako magpanggap. Hiyaw ng isip niya. Pag-isipan mo ng mabuti, Will. Alam ko na mahal mo ang ginagawa mo. Hindi naman ako nagmamadali. Mas mahal kita, Mayumi. Ayoko na mag-alala ka pa sa akin. I will take over Dad's business. Nang sa ganun ay nasa malapit lang ako at palagi pa kitang makikita at nakakasama. Hindi na rin tayo sa pabata. Baka mahirapan ka mga anak kapag hindi pa tayo nagsimulang mag-baby. Umigting ang kirot sa kanyang dibdib. Bakit ngayon lang, Will? Matagal kong hinintayan. Matagal kitang pinilit na tumigil na sa trabaho, pero hindi ka nakinig. Sabi mo kailangan ka pa ng bayan. Gusto niya itong sambatan pero wala na siyang karapatan. Ikaw ang bahala. Tanging sagot lang niya. Ayaw ipahalata ang nasa loob niya. Why are you not wearing our wedding ring, Mayumi? Takang tanong nito, napatingin siya sa kanyang daliri.
Pagkatapos ay dumako ang tingin niya sa mga daliri nito. Suot pa rin pala nito ang wedding ring nila. Ngayon lang ngayon napansin. Matagal na ba nitong suot ang singsing na yon? Naiwan ko sa taas. Don't lie. Kahit sa ospital wala kang suot ng wedding ring na ilang araw ko nang ipinagtataka. Please, Will. Ayoko ng argumento. Maaga pa. Sige na, busog na ako. Agad siyang tumayo. Hindi man lang nagalaw ni Will ang pagkain nito. I'll prepare your medicine hanggang mamayang tanghali. Maaga akong papasok ngayon. Umiiwas ka ba sa akin, Mayumi? Iiwan ko sa iyo ang number ko sa office at kung may problema ka, tawagan mo ako. Nandito na ang mga gamot mo. Maliligo na ako. Sa halip ay sagot niya habang nilalagay sa mesa ang mga gamot nito. Muli, iniwan niya ito na hindi niya nasagot ang mga tanong nito. Masakit man para sa kanya na gawin yun pero alam niyang yun ang tama. Pinoprotektahan lang niya ang kanyang sarili. Ayaw na niyang masaktan na naman at basta nalang iwanan kapag magaling na ito. Pagkaalis ni Yumi, buong araw lang sa loob ng kanilang bahay si Will. Wala siyang ginawa kundi ang tumunganga maghapon. Paika-ika man siyang maglakad pero may improvement na rin naman. Hindi lang siya gumagawa ng mabibigat na trabaho dahil yun ang bilin ng doktor at ng asawa niya. Ikinukuha siya nito at ng mami niya ng caregiver o private nurse pero tumanggi siya. Buhat sa kanilang sala ay napatingin siya sa wedding picture nila ni Mayumi. Inayos niya yun. Mukhang basta na lang yun kinabit. He felt stranger inside their house. Para talagang ang tagal na niyang hindi nakatira doon. Oo at malinis ang buong bahay pero halatang walang tumao ng matagal. Ang mga damit niya na natira doon ay mga luma na rin. Nagtataka man siya ay napapansin niyang umiiwas si Mayumi kapag nagtatanong siya. Alam niyang may mali sa sitwasyon nila. Kung bakit kasi wala siyang maalala. Napadako ang tingin niya sa wall clock, 10:00 na ng gabi, pero wala pa rin ang asawa niya. Bakit kaya hindi pa umuwi si Mayumi? Nauna na siyang kumain dahil nakaramdam na siya ng gutom kanina. Napatayo siya nang marinig na may tumigil na sasakyan sa labas. Baka si Mayumi na yon. Ngunit nang silipin niya mula sa bintana ay nakita niyang hindi sasakyan ni Mayumi ang nakaparada. Bumukas ang pinto niyon at isang matangkad na lalaki ang lumabas. Nagtaka siya. Hindi niya ito kilala. Umikot ang lalaki papunta sa passenger seat at lumabas ang kanyang asawa. Tila lasing na lasing ito. Inalalayan ito ng lalaki sa baywang. Nakaramdam si Will ng inis sa nakikita. Agad siyang tumayo at binuksan ang pinto. Nagulat pa ang lalaking may dala dito. Good evening, sir. Pasensya na po kayo at naparami yata ang inom ni Doc Gonzales. Hinatid ko na po at delikado ng bumiyahin ng nakainom. Sige, salamat. Pwede mo siyang alalayan hanggang sa may sofa. Ako nang bahala sa kanya. Anya. Tumango lang ang lalaki at dinala si Mayumi sa may sofa. Tila wala nang alam sa mundo ang asawa niya. Oh my God, where am I? Nahihilo ako. Wika pa ni Mayumi na nakapikit. You're home, Doc. Sabi ng lalaki na tila walang balak umalis. She's fine. You can leave now. Ako nang bahala sa kanya. Anya. Okay, sir. Naglakad na ito papunta sa pinto. Thank you for bringing her home. Pero hindi siya si Doc Gonzales. She's Dr. Baltazar, my wife. Hindi ko alam kung saan kayo nanggaling. Pero sa susunod, tawagan mo ako at akong susundo sa asawa ko. I thought you two are good night. You can leave now. Sinara niya ang pinto at binalikan si Mayumi. Nakatulog na ito sa sofa. Ano bang nangyayari dito? Dati naman ay hindi ito umiinom. Hindi nga ito mahilig sa party. Nakilala niya si Mayumi bilang prim and proper. Nagkakilala silang dalawa sa isang relief operation kung saan parte ito ng mga medical student volunteer. Siya naman ay naging escort ng mga doktor at ilang volunteers doon. Bakit parang ang layo na ng gap natin, Mayumi? What happened to us? Tanong niya dito at tinanggal na ang suot nitong heels. Inayos din niya ang higa ng asawa. Hinawi niya ang buhok na nagkalat sa mukha nito. Hindi na ba tayo magkasama noong maaksidente ako? Why am I missing you so much? May tila bikig sa kanyang lalamunan habang nakatingin sa payapang mukha ni Mayumi. Just like her name, she was gentle and kind. She was selfless also. Mas inuuna nito ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Kaya sobra siyang nahulog dito. Tinanggal na niya ang kamay niyang humaplos sa mukha nito. Pero naramdaman niyang hinawakan niyo ni Mayumi. Marahan itong nagmulat ng mata. Bakit ka nagpapakita sa panaginip ko? You're not dreaming, Mayumi. You're drunk. Tumawa pa ito na parang ayaw maniwala. Hanggang dito ba naman sa panaginip ko, kukontrahin mo pa ako, William?
I am not... Hindi nito pinatapos ang sasabihin niya dahil tinakpan nito ng daliri nito ang bibig niya. After 5 years, I was never this close to you, Will. Palagi na lang ako mag-isa. Palagi ko na lang nilalabanan ng lungkot simula nang umalis ka. I always fight my demons alone. Nangako kang hindi ka aalis. Nangako kang sasamahan mo ko sa lahat. Pero bakit? Bakit ikaw pa mismo unang nang iwan? She's crying now. Ramdam na ramdam ni William ang hinanakit nito. Hindi ako umalis, mahal. Nandito ako. Kasi panaginip lang to. Araw-araw kang dumadalaw sa panaginip ko. Sanay na ako, William. Sanay na ako. Pinikit nito ang mga mata habang patuloy lang na umaagos ang mga luha nito. Pinunasan niya yon, pero naramdaman niyang hinawakan ni Mayumi ang kamay niya. Kiss me, William. Kahit sa panaginip lang. Paanas na wika ng babae at umangat ang ulo nito. Dumapo ang mga labi nito sa labi niya. Mabilis lang ang halik, pero nag-iwan yon ng malaking impact sa kanya. Napatulala lang siya kahit tapos na ang halik. Hindi ko alam kung anong nangyari sa ating dalawa, Mayumi. Anyang nakatingin sa nakapikit nitong muka. You left me, silly. You sent me that annulment paper. You wanted me out of your life. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit yon? Ako na lang palagi ang nasasaktan. Ako na lang palaging naiiwan mo. Pinaglalaban ko ang sa atin pero mas pinili mo pa rin akong iwan. Annulment paper? Wala sa sariling napahawak si Will sa kanyang ulo. Napatitig siya sa ngayoy himbing ng asawa. Tila naging payapa na ang pagtulog nito matapos nitong maglabas ng sama ng loob. Pero siya'y binabagabag ng mga sinabi nito. No. No. Anya at mabilis na iniwan si Mayumi. Pumasok siya sa kanyang madilim na silid. Naupo siya sa sulok. Para siyang batang takot na takot sa multo. Pero ang pinagkaiba lang ngayon, multo ng kahapon na bumabalik. Bigla ay bumalik lahat ng alaala niya, pati ang nagawa niya noong pangiiwan sa asawa. Samantala, kinabukasan ay nagising si Yumi sa mabigat na ulo. Pinilit niyang bumangon, ngunit napahiga lang siya ulit dahil bigla ay yung kumirot. Wala siyang maalala sa nangyari kagabi. Hinagod ng kanyang tingin ang paligid. Sa sofa na siya nakatulog. Ito ang kape para mawala yung hangover mo. Tinig yun ni Will at paika-ika itong lumapit sa kanya. May dalang kape. Oh my God, naparami yata ang inom ko kagabi. Birthday ng head nurse namin at nagkatuwaan kaming kumain sa labas at mag-inuman. Hindi niya alam kung bakit siya nag-explain sa ex-husband niya. Nagkibit-balikit lang to. Next time, huwag kang uminom ng marami kung hindi mo kaya. Hindi ko rin gusto na hinahatid ka ng ibang lalaki. Hindi magandang tingnan. That's Doc JP. Mabait siya. Who cares? May asawa ka na at ako dapat ang tinatawagan mo kapag lasing ka na. As if naman makakapag-drive ka para sunduin mo ko. Maraming paraan. Huwag ka na magdahilan. Ubusin mo na yung kape at kumain ka na. Did you take your meds? Yes, Doc. Sarkastikong wika nito. Mukhang nagsiselos to. Hindi alam ni Yumi kung bakit siya natutuwa. Ipapaalala ko lang sa'yo, wala nang naaalala yan, okay? Ex mo na yan. Annulled na kayo, remember? At kung nagsiselos man siya, yun ay dahil akala niya mag-asawa pa kayo. Humigop siya ng kape at nakaramdam siya ng ginhawa. Let's go for grocery shopping mamaya. Wala na tayong stocks dito sa bahay eh. Tapos bumili na rin tayo ng mga bagong damit. Ang luluma na kasi. Ang mga damit ko masisikip na rin sa akin. May pasok ako mamaya. Sa lagay mong yan, papasok ka. Magpahinga ka muna at asikasuhin natin to bahay. Parang walang nakatira dito. At mamaya pala, babalik na ako sa silid natin. Kaya ko nang umakit ng hagdan. What? Eh di, dito na lang ako sa baba matutulog. And why? Asawa mo ako, Mayumi. Asawa kita, maliban na matulog tayo sa iisang silid. But, nanigas ang dila ni Yumi. Paano ba niya sasabihin dito na matagal na silang hiwalay? No buts. Matagal na akong nagtitimpi. Kagabi, sinagad mo na ako sa pag-uwi mo ng lasing. Ubusin mo na yung iniinom mo at kumain ka na. Tumawag ka sa ospital at sabihin mong hindi ka muna papasok ngayon. Why is he acting as a controlled husband now? At hindi rin niya maintindihan ng sarili kung bakit tila natatakot siya dito. Parang gusto na lang niya itong sundin para wala ng gulo. At yun nga ang nangyari. Dahil pagkaubos niya ng kape ay kumain na siya at namalayan na lang niyang papunta na silang dalawa sa grocery store, acting as if they were real husband and wife.
Pagkatapos nilang mag-grocery ng araw na yon ay pilit na iniiwasan ni Yumi si Will. Pero mukhang determinado ang lalaki na lapit ng lapit sa kanya hanggang sa papatulog na sila. Hindi mo naman pwedeng ipilit na matulog dito. Kita mo kanina hirap na hirap kang umakyat. Saad niya nang makita si Will na nakahiga na sa kama. Kagagaling lang niya sa shower at naglinis ng katawan. Bakit parang allergic ka sa akin, mahal? As if hindi naman tayo nagtatabing matulog dati. That was 5 years ago. Sigaw ng isip niya. Baka lang kako mahirapan ka pa mamaya pagising mo. You look tense, Mayumi. What's wrong with you? Magkatabi lang naman tayo matutulog ah. Unless kalabitin mo ako. Alam mo namang kagagaling ko lang sa disgrasya. Pero hindi naman ako tatanggi na pagbigyan ng misis ko. What are you talking about? Never kong gagawin yan. Defensive niyang wika. Ngumisi ito ng nakakaloko. Then fine. Hindi mo kailangan magtaas ng boses. Halika na, matulog na tayo. Maaga ka pa bukas. Tumingin lang siya dito. Nakabukaka ito at nakabukas ang dalawang kamay. What? May iba ka pa bang gustong gawin, mahal? Tukso sa kanya ng lalaki. Shut up. Anya at humiga na rin sa kama. Parang natitense ang buong katawan ni Yumi kaya lumayo siya sa dating asawa. Baka mahulog ka dyan. Dulo na ng kama yan, misis. Pwede ba matulog ka na at wag mo na akong pakialaman? Ikaw lang yung asawa na kilala ko na takot sa asawa niya. Hindi ako takot sa iyo, okay? Ayoko lang na maging uncomfortable ka. Baka mamaya niyan masipa ko pa yung mga sugat mo. Hanggang dito ba naman doktor ka pa rin? Naramdaman niyang gumalaw si Will. Pinakiramdaman niya ito hanggang sa maramdaman niyang malapit na ito sa kanya. Will, anong ginagawa mo? Maliban na manghingi ako ng yakap sa asawa ko. Matulog ka na. Ikaw nang may sabi maaga pa ako bukas. Naramdaman niyang pumulupot ang kamay nito sa kanya. Nanigas lang si Yumi. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero biglang nag-react ang katawan niya. Tila may maliliit na kuryente na gumapang mula rito papunta sa kanya. Again, I really don't know what really happened to us. Pero sobra kitang namimiss, Mayumi. It feels like I never hold you like this for a long time. I just want to say, I'm sorry kung may nagawa man ako para maramdaman ko ang ganito. Hindi siya nagsalita. Nandoon na naman ang mga alaalang nagsusumiksik sa isip niya. Mga masasayang alaala na pinanghawakan niya noong nasasaktan siya sa pang-iiwan nito. Sabihin mo lang kung ayaw mong yakapin kita, Mayumi. Lalayo ako. Pero hindi siya nagsalita. Baka mahalata nitong umiiyak na siya. Kung may ginawa akong mali sa'yo noon, kaya mo pa ba akong patawarin ngayon, mahal? O baka huli na ako? Pinahid niya ang luha. Humarap siya kay Will. Sabihin mo sa akin yan kapag naaalala mo ng lahat. Sa ngayon, isipin mo muna ang sarili mo. Magpagaling ka. Then ask me that question again. Umiyak ka ba, mahal? Nabuwing lang ako. Matulog na tayo. Sinubukan niya matulog. Hindi nito tinanggal ang kamay nitong nakayakap sa kanya. Ayaw niyang maging ipokrita. She liked that warm embrace. Kaya hinayaan na lang niya ito sa ganoon nilang posisyon. I wish I could stay like this. Good night, Mayumi. Bulong ni Will sa kanya. That was his first good night after 5 years. At sa isang iglap, parang binalik si Yumi sa mga panahong masaya pa sila. Kinabukasan ay nagising siya sa tunog ng kanyang alarm sa cellphone. Aga niya dinampot yun at pinatay. Tinatamad pa siyang bumangon, pero naalala niyang araw pala ng Miyerkules, araw ng follow-up check-up ni Will. Bigla siyang napabalikwas ng bangon nang makitang mag-isa na lang siya sa silid. Kagabi lang ay magkatabi sila. Nakatulugan niya ang damdamin niyang hindi niya maintindihan. Agad siyang lumabas ng silid. Sa hagdan pa lang ay narinig na niya ang sipol ni Will. Naamoy din niya ang niluluto nito. Bumaba siya at nabungaran niya ang dating asawa na naghahanda ng agahan nila. Bakit nagluto ka? Hindi mo na lang ako ginising. Di ba bawal kang gumawa ng gawaing bahay? Good morning, wifey. Nagprito lang ako ng itlog at spam. Huwag kang mag-alala at hindi naman mahirap at mabigat magluto. Sinangag ko na lang din ang natirang kanin kagabi. Pinagtimpla na rin kita ng kape. Nakangiting wika nito sa kanya. Her heart skipped a beat. Familiar sa kanya ang eksenang to. Para silang bumalik sa dati. Natulala na lang siya bigla at inalala ang masasaya nilang pinagsaluhang breakfast noong masaya pa silang nagsasama. Naramdaman niyang pumitik sa harap niya si Will kaya naman natauhan agad siya. Nakatulala ka na naman, Dok. Sabi ko, kumain ka na at maaga ka pang papasok. Day off ko. Sasamahan kita sa check-up mo ngayong araw.
Sagot na lang niya. Nagiinit ang mukha niya. Really? Nawala sa isip ko. Kaya nga dapat sana hindi ka na nag-prepare ng breakfast. Kumain na lang sana tayo sa labas. Napagod ka patuloy. Kahit dito man lang ay makabawi ako. And besides, I want to spoil you. Para hindi ka na maghanap ng iba. Ako lang ang nakakagawa ng masarap na breakfast mo, mahal. Puro kakalokohan. Kumain na tayo. Maupo ka na doon at ako na ang bahala dito. Yes, Doc. Tumalima naman ito. Siya nang naghain ng pagkain nila. Nakatingin lang sa kanya si Will kaya bigla siyang nailang. Why? Let's go out on a date, Mayumi. Punta tayo dun sa paborito nating restaurant after my check-up. Pass muna, marami pa akong gagawin. Tanggi niya para iwasan to. Kakasabi mo lang na off mo ngayon. Ibig sabihin, free ka. Sige na, punta na tayo dun. Wala pa tayong me time mula nang lumabas ako ng ospital. Please? Napatitig siya sa mga mata nitong tila nagmamakaawa. Fine. Ngayon lang ha. Yes. Okay, let's eat. Magana itong kumain. Hindi nito itinago ang excitement. Samantalang siya naman ay nalilito na sa kanyang nararamdaman. Bakit mukhang nag-e-enjoy na rin siya sa palabas na ito? Bakit ang bilis niyang pumayag sa mga gusto nito? Why can't she resist him? Maybe because you like this too. Delusional. Aminin mo na kasi, mahal mo pa rin siya hanggang ngayon. Buska ng kabila niyang isip. Hapon na nang matapos ang check-up ni Will. Okay naman ang mga resulta nito so far. Mabilis itong gumaling. Walang nakitang mga komplikasyon dito. Punta na tayo dun sa Madis. Doon na lang tayo mag-dinner. Wika ni Will sa kanya habang nasa loob sila ng sasakyan. Si Yumi ang driver dahil hindi pa ito pwedeng mag-drive. Kahit mayaman si William, hindi ito ang tipo ng tao na gusto ng dinudulutan. Binibigyan din ito ng mga magulang ng driver, ngunit ayaw nito. Kahit naman noong mag-asawa pa sila, wala rin silang kasambahay. Nagtutulungan silang dalawa sa gawaing bahay na naging bonding na rin nila noon. Ayaw mo bang magpahinga na lang muna? Maybe next time na lang tayo kumain dun. Tinawagan ko na sila kanina. Nagpa-reserve na ako. Let's go na. Pamimilit pa rin ito. Walang nagawa si Yumi kundi sundin to. Marami silang alaala sa Madis. Isa yung resto na pag-aari ng kaibigan nila. Doon nag-propose sa kanya si Will. Halos lahat ng mahahalagang tagpo sa buhay nila ay bahagi ang lugar na yon. Pero simula nang maghiwalay sila ay hindi na siya bumalik doon. Mahigit 45 minutes ang biyahe nila papunta roon. Mula sa parking space ay tanaw na niya ang arko ng Madis. Bago na yon. Dito ka umuo nung yayain kitang magpakasal tayo. Ani Will sa kanya nang makalabas na siya. Yeah, special pa rin sa akin ang lugar na to. Tila wala sa sariling wika ni Yumi. Hinawakan siya ng lalaki sa kamay at iginiya papasok sa loob. Nasa entrance pa lang siya ay rumaragasa na ang mga alaala niya sa lugar. Natigil siya sa paglalakad nang makitang walang customer doon. Bakit walang tao? Pinareserve ko talaga to para sa ating dalawa. Litong-lito ang damdamin niya habang nakikinig dito. Bigla pang tumunog ang theme song nila noong kasal nila na Beautiful in White ni Shane Filan. What are you doing, William? Dinala kita kung saan tayo nagsimula. Will, this is too much. Hindi niya magawang ihakbang ang kanyang paa. Bakit too much? Asawa kita. I wanted to make you feel special. Gusto man niyang sabayan ang gusto nito, pero natatakot na siya. Baka masanay na naman siya dito. Siguro, panahon na para sabihin niya dito ang totoo. Will, we need to stop this. Please, kung ano man ang sasabihin mo, mamaya na lang yan, Mayumi. Let's have a dinner and enjoy this night. How can I enjoy this night kung alam ko na nagpapanggap lang ako? Kung alam ko na matagal na tayong tapos. We're not married anymore, Will. Tapos na tayo. Nandito lang ako to help you recover. At dahil na rin sa pakiusap ng parents mo. Pero habang tinutulungan kitang gumaling, ako naman ang nasusugatan. Dahil umaasa ako. Umaasa ako sana totoong lahat ng to. Sana nga kung ano man yung nararamdaman mo hindi dahil may amnesia ka lang. Sana nararamdaman mo yan dahil mahal mo pa rin ako. Pero alam ko kung anong totoo, Will. At ang tanga-tanga ko para magpadala sa lahat ng to. Hindi na niya napigilang umiyak. Tumigil ang kanta. Mukhang nakaramdam ang mga staff doon sa namumuong tensyon. Bakit mo ba ako ginaganito, William? I wanted to win you back, Mayumi. Gusto kong bumalik ka na sa akin. Natigilan siya sa sinabi nito.
Anong sinabi mo? Gusto mo kong bumalik sa'yo? Bakit? Napayuko si Will. I already remember everything. Nung gabing lasing na lasing ka, sinabi mo sa akin na annulled na tayo. Kita ko sa mukha mo kung gaano ka nasaktan sa lahat ng pinagdaanan natin. At bigla na lang bumalik lahat ng memories ko. Alam ko marami akong pagkakamali, Mayumi. Gusto kong itama ang lahat ng yun. Hindi ko magagawa yun kung malalaman mong naaalala ko ng lahat. Natakot akong mawalan na naman ako ng chance na bumawi sa'yo. Isang malakas na sampalang ibinigay niya dito. Chance na bumawi sa akin, Will? Ikaw ba? Noong mga panahong nagmamakaawa ako sa'yo ng isang pagkakataon, binigyan mo ba ako? Naisip mo ba yan nung ipadala mo sa akin ng annulment paper? Hindi mo nga ako maharap ng maayos, diba? You didn't give me a second chance, Will. Handa kitang ipaglaban noon at samahan sa pinagdadaanan mo. Pero itinaboy mo ako palayo at basta nalang iniwan. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na gusto mong balikan kita? Bakit? Ako ba ang bumitiw? Ako bang nang iwan at nanakit? Hindi na napigil ni Yumi ang pagluha dahil sa labis na emosyon na 5 taon niyang kinimkim. I'm sorry, Mayumi. Umiiyak na ding Anito. Kung alam mo lang kung gaano ko gustong ipaglaban ang kasal natin. I wanted to stay, pero ikaw ang nahihirapan. Nakikita ko kung paano kita hilahin sa madilim kong mundo. Alam kong gustong-gusto mo maging okay ako, pero hindi ko magawa noon. Pinipigilan ako ng utak ko at ng trauma ko. Alam mo kung bakit ako lumayo. At sa tingin mo, sagot ang iwanan ako mag-isa? I thought you're doing good. Nag-file ako ng annulment dahil ayoko matali ka pa sa akin. I'm struggling with my mental health. Paano ka pa sasaya sa akin kung ako mismo gusto ko nang wakasan ng buhay ko? 3 beses kong tinangka na tapusin ang buhay ko noon, Mayumi. Dahil ano pa ba ang silbi ko sa mundo? I failed to protect my team and the people. And most of all, I failed our marriage. Wala akong mapuntahan. I only wanted to end my life. Nakita niya ang panginginig ng buong katawan ni William. Siguro'y naaalala nito ang lahat ng trauma na pinagdaanan nito. Kahit galit siya ay nahabag siya sa lalaki. Alam niyang hindi biro ang mga pinagdaanan nito. Tinangka mong magpakamatay? Tumango si Will. After the 3rd attempt, pinadala ko ng annulment paper sa'yo. Doon ko na-realize na wala na akong pag-asa. But I met Pastor John in my cousin's province. He introduced me to his ministry. Doon ko nakita na hindi pala ako nag-iisa. Maraming katulad ko na struggling din ng mental health. Nakakita ako ng liwanag. The first time I heard God's word, nag-breakdown ako. I read it on Isaiah 40 verse 18 to 19. I can still vividly remember how I surrendered my life to Him. It wasn't easy. Nakita ni Yumi kung paano nagliwanag ang mukha nito sa alaalang yon. Hinayaan na lang niyang magpatuloy pa ito. Hanggang sa nagising na lang ako isang araw na magana ang pakiramdam ko. Nakipag-communicate ako kay ni Mami. Bumalik ako sa kanila. Pero hindi ko magawang bumalik sa'yo dahil hindi ko alam kung may babalikan pa ako. Hiyang-hiya akong magpakita sa'yo. Then, I decided na bumalik sa serbisyo. Yun din mismo ang araw na natanggap ko na nag-grant na ng korte ang annulment natin. Dahil yun naman ang gusto mo, di ba? Kaya kahit ayaw ko, kahit gusto kitang hanapin, pinirmahan ko na lamang ang annulment natin. Hindi kita masisisi. Masakit din sa akin na ipadala yun sa'yo pero gusto kong magpatuloy ka sa buhay mo na walang inaalalang ako. Iniyakan ko ang annulment decree natin dahil nasasaktan ako makita na ako mismo tumapos sa kasal natin. Pero naisip ko na siguro, hindi nga tayo para sa isa't isa kaya sabi ko sa sarili ko, pagpapatuloy ko na lamang ang pagsiselbi sa bayan. And then, accident happened. Nung akala ko'y tuluyan na ako mamamatay, wala akong hiling sa Diyos kundi ang makita ka kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. And He gave me this chance. Sobrang sakit na marinig ni Yumi ang lahat ng kwento nito. Pareho silang naghirap, pareho silang nagdusa. Iisa lang ang hangganan ng lahat ng yon. Mahal pa nila ang isa't isa. Hindi ko alam, Will, kung kaya pa. Kung pwede pa ba? Naintindihan kita. Hindi dahil nasaktan ako ay valid na ang mga ginawa ko noon. Pero kung ibabalik ulit sa nakaraan, I will do the same, Mayumi. Dahil nakita ko na nagtagumpay ka sa propesyon na pangarap mo habang wala ako. Kung pinilit natin noon na magsama, baka mas nasaktan pa tayo. Mas marami pang na-compromise.
Baka hindi ka natapos sa pagdodoktor dahil araw-araw mo akong poproblemahin. I really don't know. Siguro nga tama ka. Mayumi, sana bigyan mo ako ng second chance. Okay na ako. Tapos na ako sa bangungot ng nakaraan. Nagpa-therapy ako para lubusang gumaling. Kaya ko nang i-handle ang trauma every time na bumabalik siya minsan sa isip ko. Inayos ko ang sarili ko dahil lagi pa rin ako nangangarap na muli kang makaharap sa oras na okay na ako. At may pagmamalaki na ulit sa'yo. Hindi ko alam ang isasagot ko, Will. Just give me time to think. Masyado akong na-overwhelm sa lahat ng mga nangyari. I'm sorry. Pagkasabi noon ay mabilis siyang tumalikod. Natatakot pa siyang harapin ng lahat sa kabila ng mga nalaman niya. Hindi basta-basta ang pinagdaanan nila. Hindi rin basta-basta ang sakit na naidulot sa kanya noon ni Will. Oo, at hindi sila nagkasakitan noon physically. Wala silang naging away. Pero emotional damage ang idinulot nito sa kanya. Mas mainam pa nga sana kung nag-away na lang sila noon at nagkasakitan para mas madaling tanggapin ang pang-iiwan nito sa kanya. Pero hindi eh. Biglaan ang lahat at hindi siya naging handa noon. Si Will lang ang lalaking minahal niya. Sabay silang nangarap noon na magkaroon ng isang masayang pamilya. Pero bigo silang tuparin yun noon. Kaya ano ang kasiguraduhan kung magbibigay siya ng pangalawang pagkakataon? Paano kung maulit lang ang lahat? Nakakatakot sumugal. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Sa kondo niya siya dumiretso. Tinawagan na lamang niya ang magulang ni Will at sinabing puntahan ng lalaki dahil wala na itong kasama sa bahay. Lumipas ang 2 linggo. Simula nang mangyari ang komprontasyon nila sa Maddie's ay walang naging balita si Will kay Mayumi. Sinubukan pa niya kausapin ito noong pumunta siya ng ospital, pero nakalib daw ito at walang katiyakan kung kailan babalik sa trabaho. Hinayaan na lang muna niya itong mag-isip at mapag-isa. Sa kasalukuyan ay nasa Faith and Hope Ministry siya. Sa mga panahong naguguluhan siya at binabagabag ay doon ang takbo niya. Yun ang ministry group na sinalihan niya at tumulong sa kanyang makarecover. Sa Lemery, Batangas lang yun matatagpuan. Pinayagan na rin naman siya ng doktor na mag-drive kaya sinadya niya ang lugar na kumanlong sa kanya noong panahong lugmok na lugmok siya. Good morning, Will. Mabuti naman at naparito ka ulit. Matagal na rin ang huli kang napadalaw. Nakangiting wika sa kanya ni Pastor John, ang head ng ministry. May kaputian ng buhok nito at nasa edad na 60. Magandang umaga rin, Pastor. Hindi naman po ba ako nakaka-istorbo sa inyo? Tumawa ito. Kailan ka ba naging istorbo sa amin? Simula nang umalis ka dito at maging sponsor ng ministry, malaki ang naitulong mo rito. Mas marami tayong natutulungan. Masaya akong nakita na mabuti ang lagay mo. Nabalitaan nga pala namin ang nangyaring aksidente sa'yo noong nakaraang buwan. Kamusta ka? Mabuti na po. Awa ng Diyos, binigyan pa ulit ako ng second chance. Ay, mainam nga yan. Mahal ka ng Diyos. Halika, doon tayo sa garden. Kita ko sa mga mata mo na mukhang malaki ang problema mo at sinadya mo pa kami dito. Niyakang siya nito sa garden at doon ay naupo silang dalawa. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, Pastor. Muli po kaming nagkita ng dati kong asawa pagkatapos ng aksidente. Ano ba ang gusto mong mangyari? Magkaayos po kami. Pero mukhang nasaktan po siya sa ginawa ko. Sa kagustuhan ko po na mapalapit muli kami sa isa't isa ay mas lalo lang po siyang lumayo sa akin. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya haharapin. Natatakot ako. Baka kamuhian na niya ako sa oras na ipilit ko ang gusto ko. Nagsisisi ako sa pag-iwan ko sa kanya noon, Pastor. Gusto kong bumawi sa kanya pero mukhang ayaw na niya. Minsan sa buhay, nakakagawa tayo ng desisyon na iniisip nating okay lang dahil para naman sa ikabubuti ng lahat. Pero hindi natin naiintindihan na walang shortcut sa buhay. Lahat ay may tamang proseso. Hindi naging madali ang pinagdaanan niyo, Will. Pero ramdam ko na nandoon ng pagmamahal. Subalit ang taong nasaktan, kahit gaano niya kamahal ang isang tao, kailangan munang maghilom. Hindi dapat minamadali ang lahat. Alam kong wala kang masamang intensyon. Pero hayaan mo siyang magnilay. Hayaan mong dumaan kayo sa proseso muli. Kinuyom niya ang kanyang mga palad. Pigil-pigil ang kanyang luha. Tama ka nga po, Pastor. Masyado ko pong minadali ang lahat dahil pakiramdam ko ay nauubusan na kami ng oras. Walang timeline ng true love, Will. Take it slow. Feel the pain and trust the process. Ano ang plano mo ngayon? Ganoon pa rin po. Ang hintayin kung kailan siya magiging handa ng magpatawad.
Tama yan. Pero kapag alam mong masyado ng matagal, walang masama kung susubukan mong lapitan siya. I will, Pastor. Aalis na nga po pala ako ng army. Siguro wake up call na sa akin ang nangyaring aksidente. Mag-focus na po ako sa pagtulong kina Daddy sa negosyo. May hintayin si Mayumi. Susuyuin kung kinakailangan. Mas aayusin ang sarili ko. Tumangot-tango si Pastor John. Kung naalala mo noon sa isa sa mga session natin, may tinatawag tayong waiting session. Doon daw natin mas nakikilala ang sarili natin. Yun daw ang panahon na mas lalo pa tayong mag-grow at mas magiging karapat-dapat sa mga taong mahal natin. Pero sa tingin ko, Will, ay hinug ka na. Hinubog ka na ng maraming pagsubok. Alam ko malalampasan mo lahat ng to. Alam ko ring mahal mo ang trabaho mo. Pero kung ito ng panahon para iwan mo ito para sa taong mahal mo, sige lang, maiintindihan ka ng ating bayan. Marami namang ibang paraan para tumulong. Salamat po, Pastor. Kahit paano ay gumaan ang bigat na nararamdaman ko. I hope sa muli kong pagbalik, maisama ko na siya rito at maipakilala sa'yo. Mas mabuti yan. Dahil sa oras na mangyari yun, alam kong masaya na kayo pareho sa piling ng isa't isa. Dahil sa pag-uusap na yon ay nabigyan pa si Will ng lakas ng loob. Kung nasaan man si Yumi ngayon, ay willing siyang maghintay. Kapag bumalik na ito ay kakausapin niya ng maayos ang dating asawa. Kung manliligo siya ulit ay gagawin niya. Haharapin niya ulit ang pamilya nito hanggang mapaibig niya ulit si Mayumi. Gagawin niya ang lahat, maibalik lang ang tiwala nito at pagmamahal. 2 buwan pa ang lumipas, wala pa rin siyang nabalitaan kay Mayumi. Umalis na ito ng ospital kung saan ito nagtatrabaho. Medyo nagpapanik na si Will. Nag-overthink na siya dahil wala siyang contact dito. Kahit ang magulang nito ay hindi sinasabi kung nasaan na to. Hindi na alam ni Will ang gagawin. Siguro ay tuluyan na niyang naiwala ang chance niya para magkaayos silang dalawa na labis niyang pinagsisisihan. Samantala, si Yumi ay dahan-dahan lang ang mga hakbang papunta sa lalaking nakatalikod sa kanya. Abala ito sa pagdarasal sa loob ng prayer area ng gusali. It took her 2 months and 2 weeks to finally come back. Umuwi siya sa kanilang probinsya sa Quezon upang doon mag-isip. Sinadya niyang pakiusapan ang mga magulang na wag sabihin kay William kung nasaan siya. Nag-detach siya sa mundo. Hanggang sa nagpa siya siyang pumasok sa ministry. She needs it. Hindi niya namalayan, she was fighting her own battle too. Kahit doktor si Mayumi, inakala niyang sapat na ang lahat ng natutunan niya. Pero nang harap-harapan na siyang umabot sa bigat ng trauma at takot, naunawaan na niyang iba pala kapag tunay na buhay ang nakataya. Doon siya nangako sa sarili na magiging advocate ng mental awareness dahil alam niyang lahat ng tao ay may karapatang maintindihan at mapangalagaan ng sarili nilang isip at damdamin. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Isaiah 43, verse 18-19. Napalingon si Will pagkatapos marinig ang boses niya. Nagulat itong pagharap nito ay nakatayo siya sa harap nito. Mayumi. Humakbang ito papalapit sa kanya at gusto siyang yakapin. Tinandaan ko ang sinabi mo nung huli tayong mag-usap. Nung pumunta ako dito sa ministry, yun din ang ginamit ko to cope up everything. Sakto lang ang Bible verse na yun sa sitwasyon natin. Anong ginagawa mo dito? I am here to heal myself. Hinanap ko ang kapayapaan na matagal ko nang hindi nararamdaman, Will. Tama ka. Mental health is important. Nung maghiwalay tayo 5 years ago, hindi ko na pinagtuunan ng pansin ang nararamdaman ko. Parang binaliwala ko lahat. Pinilit kong kalimutan agad ang sakit. Hanggang sa namanhid ako. I didn't undergo the process. Nag-skip ako. And I just realized na ipon lahat. Kaya pala nasasaktan ako dahil hindi naman pala talaga ako naghilaw sa mga sugat noon. Kaya narito ako. Paano mo nalaman ang lugar na to? The ministry is known. Nabanggit mo noon na dito sa Limerick ka napadpad para mag-heal, kaya sinubukan kong puntahan. Kinausap ko rin ng mommy at daddy mo. Alam din nilang nandito ako. This ministry helped me a lot. Dito ko mas naintindihan ang naging sitwasyon mo. Post-traumatic stress disorder really takes time. Walang timeline, tamang paggabay lang at pagtanggap sa nakaraan. Nakilala ako ni Pastor John dahil sa mga kwento mo sa kanya tungkol sa akin.
Gaano ka nakatagal dito? Ilang araw na rin. Ngayon ka lang ulit bumalik kaya hindi agad tayo nakita. Hinahanap kasi kita kahit saan. Wala ka na rin sa hospital kaya akala ko tuluyan mo na akong iniwan. Tipid siyang ngumiti. Bakit ko gagawin yun? Mahal kita. Kaya pumasok din ako dito to heal myself. Hindi pwedeng ikaw lang. Kailangan ko rin maghilom at muling buuin ang sarili ko. Para maging karapat-dapat din ako sa taong mahal ko. Tama bang narinig ko? Mahal mo ko? I never stop loving you, Will. Palagi pa rin ako naghihintay na bumalik ka. Pero kasabay ng pagbabalik mo, bumalik din ang mga takot ko na baka iwan mo ulit ako. Hinakbang ni Will ang espasyong nakapagitan sa kanila. Niyakap siya nito. Akala ko tuluyan ka nang mawawala sa akin. Patawarin mo ako, mahal. Nangangako ako na hindi na mauulit ang dati. Nag-resign na ako sa trabaho at mas pinipili na kita ngayon. Niyakap niya rin ito ng mahigpit. I will never leave you too. First love never dies. Naramdaman ni Yumi ang higpit ng yakap nito. Dahil sa yakap na yon ay tila nagamot ang pangungulila niya dito. Are you willing to take risk again, mahal? Handang-handa na ako, Will. Alam kong malakas na ang bakar ngayon. Sabay tingin niya sa itaas. Hindi na tayo hahayaan ng Diyos na magkawalay ulit dahil kasama na natin siya. Nagtama ang kanilang mata at dinampian siya ni Will ng halik sa mga labi. Mabilis lang yon, pero nalasahan niya ang tamis ng kanilang bagong simula. I'm sorry if I caused you so much pain, Mayumi. Matagal na kitang pinatawad kasabay ng pagpapatawad ko sa sarili ko, Will. Walang perpekto at lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga, natuto na tayo. Siguro nga tama ka. Kung hindi tayo naghiwalay noon, baka nga pareho tayong miserable. Everything happens for a reason. I love you, Doc Mayumi. And I love you too, Lieutenant William. Ay, hindi ka na nga pala tiniente. Nabalitaan ko kay Pastor, CEO ka na sa kumpanya niyo. You finally accepted the crown, mister? I am. Para makapagpahinga na rin si Mom and Dad. Pero nasisiguro ko na ikaw ang mas priority ko at ang magiging anak natin. Hindi ako nangangako, Will. Pero para sa simulan nating muli, babawasan ko ang trabaho ko pagbalik ko sa ospital. I'm sorry kung hindi ko pa kayang iwan ang sinupaan kong tungkulin sa ngayon. Wala kang dapat ikabahala. Magkasama pa rin naman tayo eh. Ako mag-a-adjust. Babawi ako sa lahat-lahat, mahal. Nagyakap ulit sila ng mahigpit. Wala nang luha sa mga mata si Yumi. Tanging kaligayahan na lamang dulot ng pagpapatawad at pagmamahal. Mayumi, mahal. Will you marry me again? Napangiti siya sa biglaang tanong nito. Kahit 1,000,000 beses pa ako magpakasal, ikaw pa rin ang pipiliin kong groom, Will. And he kissed her again. Natigil lang nang tumikim si Pastor John. Teka lang muna, ako na magkakasal sa inyo. Paawat muna kayo. Natatawang biro ni Pastor. Umalis sila ni Will sa ministry at umuwi sa kanilang bahay. Dala nila ang bagong pag-asa at ang positibong disposisyon sa buhay. Marami silang naging pagkakamali pero sa ikalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila, alam nilang mas matatag na sila dahil naging sentro na ng kanilang relasyon ng Panginoon. After 3 months, they got married again. Si Pastor John ang nagkasal sa kanila. Sa garden ng ministry sila ikinasal ulit na dinaluhan ng kanilang ilang pamilya. It was an intimate wedding. Their God-centered relationship becomes smooth sailing. Hindi perpekto pero buo at matibay. Nagkaroon ng mahabang pahinga si Mayumi dahil pagkatapos ng kasal ay nabuntis siya at nagpa siyang huminto na muna sa kanyang propesyon upang mag-focus sa pamilyang binuo. Umuwi sila sa probinsya ni Will sa Pangasinan. Doon nila napiling tumira at magsimulang muli. Doon din nila napiling palakihin ang kanilang kambal. Marami silang natutunan sa kanilang paglalakbay. Nagkahiwalay man sila ng matagal na panahon pero hindi yun naging hadlang para sa ikalawang pagkakataon. Pagpapatawad at pag-ibig. 2 formula para sa isang masayang ending. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.